Guro. Ako'y naging demonyo, dahil sa iyo. Ngayon, bilang iyong estudyante, iaalay kita sa langit. Babalatan kita at iinumin ang iyong dugo, upang makapaghiganti. Bakit naman, sa mismong pagtatapos, ay may patalastas pa? Na-detect, malakas na alon ng pagbatikos. Matagumpay na nabind ang host. Pakiusap sa host na tapusin ang pangunahing misyon. Protektahan at palakihin si Suyegi, hanggang sa yugto ng pag-akyat sa immortalidad. Pagkatapos sa araw ng kanyang tribulation, itulak siya pababa sa Zusian platform. Anong nangyayari? Ang pangunahing lalaking karakter na naging demonyo, pumatay para sa sakripisyo, makamit ang perpektong katapusan ng nobela. Ang katapusan ay ang pagsakripisyo sa akin. Ang papel ng host ay, sa kwentong ang kwento ng immortal at demonyo, ang malupit na kontrabida, si Yun Chenji. Ang unang misyon ay, iligtas ang pangunahing lalaki ng kwento, si Suyegi. Babala, malapit nang maubos ang buhay ng pangunahing tauhan. Pakiusap, iligtas agad ang host. I-activate ang tutorial na tulong para sa baguhan. Pakiusap, mag-relax ang host. Gumawa ng hand gesture. Sige. Tandaan, ang kasalukuyang kwento ay, pagkatapos ng pagbagsak ng kaharian ng pangunahing tauhan, hinahabol siya sa lambak, nasa bingit ng kamatayan, iniligtas siya ng orihinal na amo, at mula noon, nagsimula ang kanilang ugnayan bilang guro at alagad. Dahan-dahan lang, natatakot ako sa taas. Mukhang hindi naman masyadong masakit. Babala, ang buhay ng pangunahing tauhan ay bumaba sa 2 puntos. Ano? Babala, ang buhay ng pangunahing tauhan ay natitira na lang ng 1 punto. Lila na korona, maladyadeng mukha, ang ganda ng kanyang mga mata at kilay. Grabe, siya ang male lead. Pasensya na, kailangan mong magpakatatag, huwag kang mamamatay, kapag namatay ka, tapos na rin ako. Wasak. Malaking espada. Sasabihin ko sa inyo, ang buhay ni Suyegi, aking ililigtas. Isa ka bang Diyos? Bagong misyon, gawing alagad ang pangunahing lalaki. Ang pangunahing lalaki, bakit ang hina ng katawan niya? Kailangan ko pang ilabas ang aking pinakamahalagang kayamanan. 9 na beses na nagyelong Paildores, pahabain ang buhay niya. Sinabi ng dating sistema, ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ng bida, nawala ang 6 na kaluluwa at 2 espiritu. Umaasa lang sa kayamanan ng 9 Heavens Mystic Kingdom, para manatiling buhay. Ngayon nawala na ang 9 Heavens Mystic Kingdom. Ako na lang ang inaasahan, para mabuo ulit ang kaluluwa niya. Gising ka na. Maraming salamat sa iyong pagliligtas. Ako. Aalis na ako agad. Hindi kita bibigyan ng problema. Hindi pwede. Tutulungan kita hanggang dulo. Dahil iniligtas kita, hindi kita pababayaan mamatay. Ganito na lang. Sumama ka sa akin mag-aral ng immortalidad. Ngayon ay nabasa mo na ang lihim na kasulatan ng aming sekta. Ikaw ay isa ng miyembro ng Qingshu sect. Simula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Kung may manggahas na saktan ka, kailangan nilang dumaan muna sa bangkay ko. Narito na naman sila. Bagong paraan ng panloloko, ha? Sistema, bilisan mong gamutin siya. Huwag masyadong umasa sa sistema. Pakisuyo, ikaw na ang mag-asikaso. Pampahid sa Almoranas, hayop ka talaga.
Hoy! Ang daming nagastos, napakahalagang gamot. Ginamit niya lang para iligtas ako. Nasa harapan siguro, pakitanggapin ang pagyuko ng iyong alagad. Ganito pala ang pakiramdam ng pagiging isang guro. Ang saya. Binabati kita, host, natapos mo ang misyon na gawing alagad ang bida. Bakit nahimatay na naman? Ang bida ngayon, gawa ba sa salamin? Mahal kong alagad. Espesyal na inihanda ko ito, inihaw na mahiwagang isda para sa'yo. Kahit ang emperador ay di makakakain nito. Tikman mo na. Maraming salamat, guro. Sandali, huwag kang gumalaw. Ang ibig kong sabihin. Mahina pa ang katawan mo ngayon. Hindi mo na kailangang magbigay galang. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong manloko pa. Ang galing, sobrang nag-aalala si Master sa akin. Espesyal na hinuli ni Master ang espiritual na isdang ito para sa'yo. Kapag kinain mo ito, baka mas maging matatag ang kaluluwa mo. Ano sa tingin mo? Salamat, Master. Masarap. Sira na ang damit mo. May nahanap akong bago para sa'yo. Suotin mo muna ito pansamantala. Halika, tingnan ko nga. Taas ang kamay. Ganito pala ang pakiramdam. Ganito pala ang may guro. Inaalagaan ako. Pinapahalagahan ako. Lagi mo akong inaalagaan ng mabuti. Dati ka nang nasa palasyo. Siguradong hindi ka pa nakapagbihis mag-isa. Hayaan mong tulungan ka ni Master. Bakit hindi ko ito maalis? Master, sa mga napapanood ko sa TV, isang hila lang, natatanggol na. Master. Master. Ako na lang ang gagawa. Tinuruan ako ng aking ina. Oh. Hayaan na lang, nakalimutan ko na nasa mundo tayo ng kultibasyon, at sila ay mga sinaunang tao. Siguradong nahihiya lang siya. Guro. Magpakatino ka. Isa ka lang pangalawang babaeng tauhan na tagabuhat ng bato. Sa libro, siya ay nangungumaling sa kagwapuhan ng pangunahing tauhan. Sa huli, siya ay isinakripisyo. Magpakalinaw ka. Guro, hindi maaari. Paano mo maibibigay sa akin ang ganitong kayamanan? Sa pagpasok mo sa aking pintuan, paano ka walang kayamanang dala? Wala. Ganito klaseng tao, marami akong ganyan, guro, walang kwenta. Sobrang hirap. Kung hindi ka namatay, hindi rin ako mabubuhay, hindi ko ibibigay sa'yo. Ito naman. Ang tawag dito ay Phoenix Ring. Ang pangunahing layunin nito ay napakaganda ng diwata. May napili na bang mapapangasawa? Sino? Bagong misyon. Talunin ang mayanyong ahas na demonyo. Bawiin ang unang bahagi ng kaluluwa ng bida. Nag-iisa ang diwata. Nagpapalaki ng bata. Bakit hindi sumama sa akin pabalik sa bundok Chingcheng? Araw-araw naliligo sa mahiwagang bukal. Gabi-gabing nakabalot sa mainit na tela ng sirena. Oh, salamat. Hindi na kailangan. Ito ay isang ahas na engkanto. Sinasabing ang mga may mataas na kakayahan ay maaaring maganyong tao. Mahusay sa pag-akit ng damdamin ng tao. Magkubli ka sa likuran ko, huwag kang lalabas. Huwag mong bitawan ng singsing ng Phoenix. Ang binatang ito ay parang kulang sa kaluluwa at diwa. Baka hindi niya kayang buhatin ng espada, pero hindi siya kasing lambot mo. Ikaw. Hindi maganda. Si Suyege ay nasa loob pa. Kaibigan. Sumama ka sa babaeng ito na masungit. Siguradong nahihirapan ka, hindi ba? Bakit hindi ka sumama sa akin? Ate, dadalhin kita sa masasarap na pagkain at inumin. At mag-enjoy tayo sa lahat ng kasiyahan sa mundo.
Hindi mo gusto ang hitsura kanina. Paano naman ito? Basta gusto mo. Pwede nating gawin ang kahit ano. Ahas na engkanto, ginagamit mo ang katawan ko. Para saan? Ikaw, nilalabag mo ang karapatan ko sa larawan. Tumigil ka. Sistema. Ako, isang cultivator sa antas ng Golden Core. Hindi ba ako makakapasok? Pwede akong pumasok. Kasalanan mo lahat ito. Ibalik mo ang puntos ko. Guro. Yege, protektahan mo ang sarili mo. Huwag kang lumabas. Pero, guro. Sistema, hindi ko siya kayang talunin. Kailangan kong humingi ng tulong. Ang host ay nasa newbie protection period pa. Pwedeng tumawag ng isang Yuan Ying cultivator. Palet, palet, palet. Isang Yuan Ying na tagapagsanay. Malapit nang dumating sa labanan. 3, 2. Mahal kong alagad, ayos ka lang ba? Guro. Ayos lang ako, mabuti kung ganoon. Ang singsing ng Phoenix na ito, kahit na mayroon, 100% na depensa, pero mahina ang katawan mo, kaya huwag kang magpapahamak. Napakalakas ng kayamanan ni Master, at saka, ang buhay ko, talagang, si Master ang nagligtas. Kahit utusan ako ni Master, naharangin ang lason na karayom, wala akong reklamo. Huwag, 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 huwag magsalita ng malas na bagay. Wow! Ang astig mo. Ganito ba ang karisma ng malalakas? Huwag tumingin. Masadong madyugo, bata ka pa naman. Kaya nga, gusto ng guro ang malalakas. Tama ba? Siguro, siya. Binabati kita, host, ang unang piraso ng kaluluwa ng bida, ay matagumpay na naisaayos. Guro. Gising ka na. Binabati kita, sa pagtalo sa mayon yung ahas na halimaw, at pagkuha muli ng bida, sa unang bahagi ng misyon ng kaluluwa. Guro. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang gumalaw, suriin kita sandali. Bakit siya masyadong nag-aalala sa akin? Palso. Mas malakas na. Sige, humiga ka na, magpahinga ka ng mabuti, huwag ka nang mahimatay ulit. Buti na lang at ginaya ko. Kung hindi, ang payat mong katawan, kapag nadaganan ko, mahihimatay ka ulit. Ang lapit. Huwag tumingin ng di nararapat. Hindi ka na naman ba mahihimatay? Gising, gising, gising. Aking mahal na alagad. Guro, hindi ako nahimitay. Alagad, hindi ka na dapat magkasakit. Kung magkasakit ka pa, bilang guro mo, ako ay maaaring durugin ng sistema, hanggang sa abo. Bagong misyon, turuan ng maayos ang pangunahing tauhan, para maabot niya, ang ika-10 antas ng pagsasanay sa enerhiya. Huwag kang mag-alala, anak, bilang guro mo, tiyak na ituturo ko sa iyo ng maayos, para mabilis kang matuto. Ang bilis naman nito. Ay nako, huwag kang mag-alala. Ako, bilang guro, kahit hindi pa ako naging tunay na guro, pero kahit papaano, sa dami ng taon ng pag-aaral, siguradong matuturuan kita ng maayos. Kung ganun, bilang alagad, magpapasalamat na po ako sa inyo, guro. Ganito lang. Ang mga araw ay lumilipas. Sana ang buhay ay laging ganito kaganda. Sana kasama si Master, magpakailanman, dahil walang trabaho o eskwela, sa mata ni Master, ako lang ang nakikita. 半夜外的风
醒来才寂寥。 Guro. Maymay. Sino si Maymay? Siya ba ang iniisip ni Guro? Guro, bumalik ka na, alagad ko. Nagugutom na ako. Matamis. Kumusta ang iyong pagsasanay kaninang umaga, Guro? Nag-ensayo ako ng umaga, kanina, at parang naabot ko na ang limitasyon. Guro, nararamdaman mo ba ang aking lakas? Oo. Nararamdaman ko ang iyong lakas. Guro, ang aking katawan, may problema ba? Wala naman. Ikasampung antas ng paglinang ng enerhiya. Panahon na para magtatag ng pundasyon. Pagkatapos nito, hahanapin kita ng mga bihirang materyales. Tutulungan kita sa pagtatatag ng pundasyon. May multo sa bayan sa paanan ng bundok. Pakisuyo kay Ate Shijio Wang Chenji. Narito upang tumulong. Kapatid na si Li Feng. Pwede nang simulan ang kwento ng pagbaba ng bundok. Sa wakas ay maaari na akong bumaba ng bundok para kumain ng masasarap na pagkain. Bilisan mo na. Ayusin ang mga gamit mo. Tayo na. Bumaba ng bundok. Sino ang nagpapasaya kay Master? Sige. Master, naayos ko na ang lahat. Pwede na tayong umalis. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang malambot at maamong, Masuner ang alagad ay naging parang ama. Laging nakikialam sa lahat ng bagay. Guro, mamaya, kapag lilipad tayo gamit ang espada, siguraduhing isuot ang kapa para hindi ka ginawin. Ako bilang iyong guro, ay nasa antas ng Golden Core. Ang ganitong klaseng hangin, ay walang magagawa sa akin. Ikaw naman, mamaya, huwag kang gagalaw. Baka mahulog ka. Sige. Hindi ako gagalaw. Guro. Guro. Magising ka, siya ang iyong estudyante. Tara na, umalis na tayo. Baka hindi tayo umabot sa hapunan. Oo. Bakit ba nagmamadali si Master na bumaba ng bundok? Para ba ito sa batang babae na nasa panaginip niya? Mag-ingat ka sa paglakad. Hawakan mo ako ng maayos. Sige. Master, alagad. Takot sa taas. Kumapit ka ng mahigpit. Huwag tumingin sa ibaba. Malapit na tayo. Sige. Sa wakas, narating na rin natin. Nakakapagod din pala ang paglipad gamit ang espada. Guro, napagod ka sa biyahe. Bibili ako ng pagkain. Magpahinga ka muna ng maayos. Ako na ang pupunta. Manatili ka lang dyan. Bibili ako ng pagkain. Magpahinga ka ng maayos. Kapag nalaman ko na palihim kang lumabas, paparusahan kita na humiga buong araw. Mok, 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 mok. Tama nga. Kaka-rating ko lang, pupuntahan ko na si Maymay. Sino ba talaga siya? Tabi-tabi, tabi-tabi. Huwag mong matapan ang sabaw ng manok ko. Inirekomenda ito ng sistema na dapat tikman. Dito siguro, may maliit na boss. Tapusin natin ang boss na ito. Malapit na akong magtayo ng pundasyon. Pero umikot na ako. Bakit wala akong makuhang balita? Ate. Sino? Ako ito, si Li Feng. Ate. Matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang nasa nobela, ang NPC na nakilala sa Flip Town. Naalala ko, nagpadala siya ng mensahe, pagkatapos magbigay ng impormasyon, tungkol sa maliit na boss.
Sa abandonadong bahay sa gilid ng bayan, may lumitaw na babaeng multo na nakapula. Ang mga kapatid na dumating para mag-imbestiga, ay nawala. Napaka-misteryoso. Kaya kailangan na nating humingi ng tulong kay ate. Ganito kalala. Ate sa kapwa-disipulo, narinig ko kay kuya sa kapwa-disipulo, na 3 taon na ang nakalipas ng sinabi mo, na kumuha ka ng bagong alagad. Nasaan ang alagad mo? Hindi mo siya isinama. Nasa bahay panuluyan siya, nagsasanay. Sa tingin ko, ang ugali ng batang iyon, kailangan pang magsanay. Hindi pwedeng may kapangyarihan pero walang disiplina. Nakakahiya sa ating paaralan. Ganun pala, ganun ba ang tingin sa akin ni Master? Hindi na kita makakausap, kailangan ko nang bumalik sa inn. Baka mag-alala siya. Magkita tayo ulit, pagkakataon na ulit mag-usap. Mukhang naaalala pa rin ako ni Master. Hindi dapat malaman ni Master. Napalihim akong lumabas. Kailangan kong bumalik agad. Awit ng gabi. Huwag kang umalis. Guro. Nanaginip ako ng masama. Huwag kang matakot, nandito ako, guro. Anumang halimaw o demonyo, hindi makakalapit sa'yo. Guro. Iiwan mo ba ako? Siyempre hindi. Baka gusto mo muna akong patayin. Tingnan mo agad, ito lahat ay mula kay guro. Ang tagal niyang pumila para makuha ito. Kung hindi mo kakainin, lalamag na ito. Mamayang gabi. Aalis si guro. Saan pupunta si guro? Sasamahan kita, guro. Huwag kang mag-alala, hindi aalis si Master. Si Master ay natatakot lang na matakot ka. Walang problema. Basta kasama ko si Master. Hindi ako natatakot. Sige. Master. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Pupunta ako kay Maymay. Ang guro sa isang araw, guro habang buhay. Poprotektahan kita ng mabuti. Multo. Huwag kang matakot, guro. Ako, hindi natatakot. Natakot lang ako na baka matakot ka. Basta kasama kita, guro, wala akong kinatatakutan. Sistema. Mayroon bang magagamit na kagamitan? Takot talaga ako sa mga multo. Talisman ng pagkatao. Gamitin ang talisman ng pagkatao. Sa mata ng host, lahat ay mukhang ordinaryong tao. Gamitin. Ang talisman ng pagkatao ay epektibo na. Tatagal ng 3 oras. Panoorin mo, alagad. Ipakikita ko na ang aking galing. Kayo ba'y nandito rin para samahan ako? Ang lakas ng loob niyong magpakita ng lambingan sa harap ko. Mamatay kayong lahat. Huwag tumakbo. Huwag magmadali, guro. Nandito tayo sa lugar ng babaeng multo. Mag-ingat sa mga patibong niya. Mayroon akong phoenix ring na ibinigay mo. Basta't magkasama tayo. Ligtas na tayo. Sama-sama tayo. Hanapin natin bawat kwarto. Hindi na kailangang mag-abala. Kapag sinuri ko ang aura ng demonyo, malalaman ko agad kung nasaan siya. Nandyan siya. Dito mismo. Mag-ingat, guro. Huwag kang gumalaw. Huwag mong bibitawan ang phoenix ring. Tingnan ko nga. Huwag ka nang magpumilit. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo ako kayang talunin. Magsalita ka, bakit ka gumagawa ng masama dito? Ano ang ginawa mo? Sa mga kasamahan ko, patawad, Ginoong Immortal. Hindi ako masamang espiritu, hindi masamang espiritu.
Noong araw na iyon, matagal na akong hindi sumisipsip ng negatibong enerhiya. Lubos akong nanghihina. Nakita ko ang bahay na ito na puno ng negatibong enerhiya. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Ngunit bigla akong nakasalubong. Isang pulang kaluluwa. Naroon ang mga tagapagbantay ng langit, sa kabilang kwarto, buhay na buhay. Nahilo lang siya sa akin. Sa inyong dalawa, may mga pinakamataas na antas ng proteksyon. Hindi epektibo ang pampahilo sa inyo. Lahat ng ito ay aking nakalap, mga dekalidad na gamot, pakiusap, tanggapin ninyo. Bagong misyon. Hanapin si Suyege, ang pangalawang bahagi ng kaluluwa, at tulungan itong magkaisa. Sabi mo kanina, may isang pulang kaluluwa. Nasaan ito ngayon? Sa kanya ko naramdaman. Ang bahagyang, pamilyar na presensya. Totoo nga, ang pulang kaluluwa, ito ay kay Yejay. Ibalik mo na ang kaluluwa ni Yejay sa kanya. Yejay, anong nangyari sa'yo? Yejay, anong nangyari sa'yo, guro? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Sistema, anong nangyayari? Bawat piraso ng kaluluwa, may kanya-kanyang katangian. Kapag nahanap ang kaluluwa, habang lumalakas ang bida, madyay gising din ang iba't ibang damdamin ng bida. Sa pagkakataong ito, nagising ang pagnanasa. Matapos masipsip ng bida ang pangalawang piraso ng kaluluwa, biglang tumaas ang kanyang lakas. Hindi maayos ang pangangalaga, maaaring sumabog ang katawan at mamatay. Maaaring gamitin ng host ang lakas ng espiritu para pakalmeyan ang male lead. Kapag bumalik na ang kanyang katinuan, natural na magtatagumpay ang foundation building. Bakit pagkatahimik lang ng kaunti, biglang naghubad ng damit ng iba? Anong klaseng kaluluwa ba ito? Sistema, kung pababayaan mo pa siya, bakit mo hinuhubad ang damit ko? Hindi pa pasa ang eksenang ito sa pagsusuri. Guro, ikaw lang ang guro ko. Hindi ka pwedeng maging guro ni Maymay. Tanga. Ikaw lang ang nag-iisa kong estudyante. Maliit na utak. Ano ba ang iniisip mo buong araw? Makinig ka. Ito ay wala lang. Suyej. Sino? Magaling ang ginawa mo. Sino ka? Hindi ko inaasahan na madyay gising ka ng maaga. Ikaw ang aking kopya. Sa pagkakataong ito, kailangan nating talunin ang lahat. Lahat ay nasa ilalim ng ating mga paa. Hayaan ang mga mapagkunwaring, mga tao ng mundo ng mga immortal, maging pagkain ng ating mundo ng mga demonyo. Pangarap lang yan. Bata ka pa. Hindi mo pa nauunawaan ang alindog ng kapangyarihan. Yege. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Yege. Hindi mo ba gusto si Master? Basta gusto mo. Ang lahat ng bagay sa mundo ay magiging iyo. Kasama na si Yun Chenji. Yege. Halika sa tabi ni Master. O baka naman, mas gusto mo ito. Tama na. Wala akong pakialam. Ano ba talaga ang balak mo? Kung manggahas ka, nasaktan ng aking guro, hindi kita patatawarin, kahit pa, ang nanakit sa iyong guro ay ikaw mismo. Kahit pa ako mismo. Hindi na nakakatuwa, hahanapin ko na si Maymay. Huwag kang pumunta. Binabati kita sa pagtatapos. Hanapin si Suyegi, ang pangalawang bahagi ng kaluluwa, at tulungan siyang magkaisa. Gising ka na.
Huwag ka nang magkunwari, alam kong gising ka na. Makinig ka, kailangan kong sabihin sa'yo, sino si Maymay? Guro. Ako. Makinig ka. Maymay. Hindi siya tao, siya ang paborito kong pagkain mula sa aking bayan, aking alagad. Noon. Ngayon. Kinabukasan, ikaw lang ang magiging mahalaga. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ganun pala, ito pala ang masarap na pagkain mula sa bayan ni Master. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, matututo ako. Gagawin ko ito para kay Master. Sige. Naipaliwanag na ang mga hindi pagkakaunawaan. Ikaw rin, matagumpay mong nalampasan ang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Bilisan mong gamitin ang espiritual na lakas. Subukan mo, dama mo ang espiritual na kaisipan. Sige. Guro, nararamdaman ko ang espiritual na enerhiya. May pinagmulan na ito. May tuloy-tuloy na pakiramdam. Ayos naman. Sige, tara na. Hanapin natin ang mga piraso ng iyong kaluluwa. Bago tuluyang mawala ang babaeng multo na nakapula, itinuro niya sa akin ang direksyon. Kapag nahuli tayo, nag-aalala ako, nilamon ng ibang mga nilalang. Bagong misyon, hanapin si Suyegi, ikatlong piraso ng kaluluwa, at tulungan itong magkaisa. Ngunit natukoy ang ikatlong piraso ng kaluluwa, nagpapagising ng damdamin ng bida. Maaaring ito ay galit, pakiusap, mag-ingat sa lahat ng bagay. Guro ng mga espiritu. Kapag mayroon nito, talaga bang magkakaanak ako ng lalaki? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ko magawa, basta't mag-aalay ka ng sariwang kaluluwa ng regular. Hindi lang isang anak na lalaki, kahit ilan pa ang gusto mo, magkakaroon ka. Hindi natin sila pwedeng pabayaan, kung hindi, may mga inosenteng tao na masasaktan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Dagdagan natin ng tahimik na sumpa, para hindi makaistorbo sa iba, at hindi maapektuhan ng plano natin. Talagang ang galing ni Guro. Yung nagsalita kanina, nasaan ang isa pang tao? Bakit siya nawala? Yege. Mag-ingat, huwag magpapaloko. Talagang hinanap ko ng matagal, pero hindi makita. Ngunit nahanap ko ng walang kahirap-hirap. Suyege, ngayon, ikaw ang kusang lumapit sa bitag. Sino ka? Ina, hindi ako aalis. Gusto kong manatili kasama kayo. Kiyakyu, sumama ka kay Daufa. Huwag kayong mahuli nila. Kailangan pang bumalik si Ina, kasama ang ama ng hari, kasama ang buong kaharian sa hirap at ginhawa. Umalis ka na. Dakilang tagapangalaga, si Giyu ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Umalis ka na. Ako, bilang lingkod, ay hindi mabibigo sa utos. Kamahalan, tayo na. Bilisan mo, inay. Tara na, inay. Tara. Inay. Suyegi. Umalis na sa pambansang depensa. Ang iyong kaluluwa ay akin na. Prinsipe, magtiis ka muna. Paparating na ang tulong. Matagal na silang naghihintay sa tulay ng kapalaran para sa inyo. Kahit papaano, nandito pa ang buhay ko. Huwag. Huwag, dakilang tagapagtanggol. Huwag. Umalis ka. Dahan-dahan lang, takot ako sa taas. Sayang lang, si dakilang tagapagtanggol na cute, laging nasa tabi ni Suyegi. Sa huli, nagpakamatay pa siya. Kaya't malaki ang pinsala ko, at ang pinakamasama, ay itong biglang sumulpot, Yun Chenji. Tunay na tinulungan ako ng langit, ngayon. Walang makakatakas. Guro. Ang taong ito ay para sa akin. Napakalakas ng taong ito, umalis ka na.
Kung may aalis, ikaw ang mauna. Ako ang iyong guro. Paano kita iiwan? Sige. Tutulungan kita. Hindi pwede. Hintayin. Guro. Bakit? Ayon sa batas ng kalangitan, ang mga kultivador ay bawal manakit ng mga inosenteng sibilyan, misteryosong tao, kahit na kontrolado si Ginoong Wang. Bawat ilang sandali, tinitingnan niya ang misteryosong rebulto. Guro. Pinaghihinalaan ko na ang kahinaan ng misteryosong tao, ay ang misteryosong rebulto na iyon. Ikaw ang bahala kay Ginoong Wang. Ako ang aatake sa misteryosong rebulto. Mag-ingat ka. Yege. Tiyak. Sistema. Hindi ko maramdaman ang antas ng kalaban. Bilisan mo, tulungan mo ako. Magrekomenda sa host ng isang hakbang na talisman ng pagsasama-sama. Bilhin. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Bilisan mo, Yege. Panawag na talisman. Sino ka? Yege, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, guro. Dali, sirain mo ang rebeltong iyon. Mag-ingat, guro. Yege. Yun Chenji, magkikita pa tayo ulit. Kumusta ka, Yegi? Ngayon din. Aalisin ko ang demonyong enerhiya. Kaya mo to. Wala nang iba, ililipat ko muna ang demonyong enerhiya sa katawan ko. Yegi, mag-focus ka sa pagsanib ng mga piraso ng kaluluwa. Guro, huwag mo akong tingnan. Pangit ako ngayon. Anong oras na? Pinapansin mo pa rin yan. Nakakatanda, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong pigilan siguro. Su Yege, ang summon talisman ay galing sa akin. Ginamit mo ito para ikulong ako. Balak mo bang talikuran ng iyong guro? Guro. Hindi ko po nais na talikuran kayo. Natatakot lang po ako, na baka gumawa kayo ng masama para sa akin. Guro, maghintay po kayo sandali, malapit na po akong matapos. Ayokong masaktan kayo para sa akin. Su Yege, huwag ka nang magpumiglas. Ako ang ikaw, tumahimik ka. Alam mo ba, ang paborito mong guro, si Yun Chenji. Sa hinaharap, siya mismo ang papatay sa'yo. Siya mismo, ang magtutulak sa'yo pababa ng Zushate. Mamamatay ka. Guro. Bakit? O kaya, sumama ka sa daan ng kasamaan, maging tulad ko. Hindi ako naniniwala. Tanggapin mo na. Hindi. Naniniwala ka na. Ayaw mo lang aminin. Sa puso ni Yun Chenji, hindi ka talaga ang pinakamahalaga. Ang mahal niya ay palaging ang sarili niya. Tumahimik ka. Yege. Yege. Senior, tama na ba ang oras? Pwede mo ba akong pakawalan? O kaya, patanjin mo ako, kahit makita ko lang siya. Pangako, hindi ako gagawa ng gulo. Maraming salamat, kuya. Yege. Hindi ba siya mauunang maging demonyo? Pagdilat ng mata mo mamaya, baka diretsong patayin na lang ako. Yegi. Kamusta ka? Pareho naman tayo. Bakit ikaw ang may napakabuting guro, hindi kita patatawarin? Guro. Ayos lang ako. Mabuti naman. Maraming salamat, nakatatanda, naipagsama ko na ang mga piraso ng kaluluwa. Pakiusap, nakatatanda, pakawalan mo na ang aking guro. Yege. Mabuti sa akin ang aking guro. Paano niya ako makakalimutan? Salamat, guro, nag-alala ka patuloy. Papalampasin kita ngayon. Sa susunod, hindi na pwede ganito. Kahit mas matangkad ka na sa akin, pero bata ka pa rin. Niloloko mo lang ako. Sa puso ni Master, paano naman ako mawawala? Ano nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Ano pa, ang hindi maginhawa? Walang babala ang sistema, dapat wala namang problema, di ba?
Huwag mag-alala, guro, ayos lang ako. Bagong misyon, pumunta sa Kangjan Manor, kunin ang ika-4 na bahagi ng kaluluwa, at tulungan ang pangunahing tauhan na magtagumpay. Bakit ang bilis, na magtatapos na, aura ng bida, wow, guro. Patanjin nga ng iyong kapangyarihan. Maraming beses mo akong iniligtas, sa panganib. Handa akong ialay ang buhay ko. Ikaw. Tumayo ka muna. Huwag kang magsalita ng basta-basta, kung maririnig ito ng ibang babae. Ako, ay maaaring ma-misinterpret, guro. Ako, mali. Bata ka pa. Bawal ang maagang pag-ibig, kung magmamahal. Dapat, pagkatapos ng 18 taon. Guro. Ako ay 18 na, at 6 na buwan. Tapos na, tapos na. Ang natatandaan ko lang ay ang bida. Ngayon ay 16 o 17. Hindi ko inaasahan. 18 kalahating taon na pala. Sa modernong panahon, adulto na iyon. Hindi ko man lang napansin. Ang edukasyon ng kabataan. Guro. Saan tayo pupunta? Ako, bilang iyong guro, ay dadalhin ka upang pumili ng espada na para sa'yo. Simula ngayon, pwede ka na magpalipad ng espada mag-isa. Kung ganun, sa hinaharap, guro. Magagawa mo pa rin ba akong samahan sa paglipad ng espada? Ang pangunahing layunin ng espada mo ay para protektahan ka. Siyempre, pwede pa rin kitang samahan sa paglipad ng espada, pero kailangan mo ring palakasin ang kakayahan mong protektahan ang sarili mo. Alam mo ba? Alam ko na. Mag-aaral akong mabuti. Sa oras na iyon, hindi lang sarili ko ang mapoprotektahan ko, kundi pati na rin si Master. Sige. Usapan natin yan. Walang magmamahal. Kahit na guwapo siya, maganda ang katawan, marunong magluto, pero siya'y iyong alagad. Chingshu Sex-yun Chenji, kasama ang kanyang direktang alagad na si Suyegi, dumating sa Kangjan Manor upang humingi ng espada. Chingshu Sex Suyegi, dumating sa Kangjan Manor upang humingi ng espada. Noong araw na iyon, ang babaeng demonyo ay bumalik na naman. Gusto ba niyang maghasik ng dugo sa Sword Hiding Manor? Tatawagin ko ang tagapamahala, ikaw ang magbantay, huwag mong hayaang makapasok sila. Wala bang tao? Yege, hintayin mo ako saglit, tamang-tama, susubukan ko ito. Ang binili ko noong nakaraang araw, sa pamilihan ng pampasabog na talisman. Guro, mag-ingat ka. Ihanda ang pampasabog. Sandali lang. Maligayang pagdating sa bahay, yun si Yanzang. Guro. Sila. Bakit kanila tinatanggap sa bahay? Ito. Ang orihinal na may-ari ba ay sikat na masamang babae. Noong dumating sa Kangjan Manor, sinira ang ilang mga sagradong sandata. Sa huli, ibinigay ang kayamanan ng Manor para mapaalis siya. Siyempre dahil maganda ang serbisyo ng Kangjan Manor, parang paghuhuli ng isda sa ilog. Ang galing talaga ni Master. Sa orihinal na kwento, ang espada na pinili ng bida ay isang napakagandang espada, pero ang espadang iyon ay mabilis, na nabali ng orihinal kong katawan. Nagkaroon lamang ng pagkakataong manalo ang bida. Pipili ako ng sarili kong mas marupok na espada, para siguraduhin na mabali ko ito sa oras na iyon. Guro ng mga immortal, sumama kayo sa akin papunta sa yungib ng nakatagong espada. Sumunod kayo sa akin. Yungib ng nakatagong espada, isang napakalaking ilusyon, na magpapakita ng bagay na kinatatakutan ng mga tagasanay. Hayaan mong makita ko kung ano ang iyong kinatatakutan. Ano kaya ang pinaka-natatakutan mo? Ang daming gwapo. Bida. Pinaka-kinatatakutan niya ang maraming gwapo. Talagang nakaswerte ako. Ayaw mo lang aminin. Sa puso ni Yun Chenji, hindi siya ang pinakamahalaga.
Miss, ilang taon ka na? Ikaw ba'y may asawa na? Ako'y bata pa. Wala pa akong asawa. Ang mga muscle mo, gaano katagal mo to pinalaki? Pwede bang madaliin? Huwag kang tumingin, Master. Bakit? Master, may nakita akong grupo ng mga halimaw. Nakakatakot ito, binibini. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Naiinggit lang ang batang ito. Anong nangyari? Yege, palayain mo ako. Poprotektahan kita. Walang problema, guro. Hindi nananakit ang mga halimaw na ito. Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginamit ito bilang dahilan. Ang mukha ni Master, halos mapuno na ng tawa. Tama rin naman. Kaya naman niyang ayusin ito mag-isa. Natatandaan ko, madali lang iyon. Huwag kang mag-alala, Master. Ito naman talaga, ang pagsubok ng iyong alagad, guro. Nagawa ko na ang lahat. Tingnan kita, kung nasaktan ka ba. Ito. Ang sandata mo, saan mo nakuha? 徒儿， Nakuha ko sa silid ng ilusyon. Ganito kalapad na espada, paano ko ito mapuputol? Guro. May mali ba? Mukhang napili na ng dakilang guro, ang kanyang pangunahing espada. Pakiusap, dakilang guro, hiwain ng kaunti ang iyong kamay, at pagkatapos ay patakan ng dugo, ang pangunahing espada. Hintayin ng sandata na tanggapin ang may-ari nito. Lumabas na. Binabati kita, guro ng mga immortal. Ang espada na ito, kaya palang magbago ng anyo, parang ang aking dakilang espada, mukhang magkahawig. Kung ganun, guro, bakit hindi mo na lang bigyan ng pangalan ang aking pangunahing sandata? Pangalan, ha? Gusto kong gumamit ng parehong espada ni Master. Gamitin ang parehong espada. Bakit hindi natin tawagin itong patawad, magiting na tao? Maganda. Kasalanan, basta't hindi ginagamit ng bida. Ang pangunahing espada, hindi ko gagamitin. Sisiguraduhin kong masira ito. Hindi rin magagalit ang bida sa'yo. Dalawang benepisyo sa isang hakbang. Talagang henyo ako. Yege. Dito ka lang. Simulan mo nang linisin ang mga piraso. Sa tingin ko kapag natapos mo ito, makakabuo ka na ng core. Ako ang magbabantay sa'yo bilang guro. Sige. Binabati kita sa tagumpay. Pumunta sa Kangjan Mountain Villa. Hanapin ang pangunahing espada ng lalaki. Makakuha ng ika-4 na piraso ng kaluluwa. At tulungan ng lalaki sa pagbuo ng Dan. Guro. Tagumpay na po ng alagad ang pagbuo ng Dan. Bagong misyon, hanapin ang pang-5 piraso ng kaluluwa, at tinulungan ng pangunahing tauhan na makumpleto ang pagsasama. Dalawang mga maestro, magkita tayo muli sa mundo ng mga mandirigma, ikaw. Guro. Tayo. Saan tayo pupunta sa susunod? Nandito na ako, maliit na pusa. Ang guro ay masaya. Dahil pupunta sa baryo ng mga pusa ba ito? Mas mahalaga pa ba ang mga pusa kaysa sa akin? Guro. Pagod na ako. Sige, baba tayo. Magpahinga muna bago magpatuloy. Doon tayo. Magpahinga muna bago magpatuloy, guro. Gusto ko pong matulog kasama kayo. So, gabi. Awit. Bakit ang dami mong tanong? Guro, sa buong biyahe, puro pusa ang iniisip, hindi na ako naalala. Sige. Mali ako. Hindi ko nababanggitin ang pusa sa hinaharap, ikaw ang babanggitin ko, pwede ba? Ang maayos na alagad. Bakit habang inaalagaan, lalo siyang nagiging parang aso? Saan nagkamali? Guro. Sa tingin ko, ang enerhiya dito, ang sarap ng pakiramdam ko. Ako rin, ang sarap ng pakiramdam.
Puro pusa. Puro sikat ng araw. Amoy na galing sa init ng araw. Ang weird ng taong iyon. Mahina lang. Baka marinig ka niya. Paano kung bigla ka niyang dakpin? Guro. Huwag kang tumingin. Tumingin sa akin. Gusto kong hamuli ng pusa. Haplasan ang tiyan nito. May kaibigan mula sa malayo. Hindi ba't masaya? Ako. Ang punong bayan ng Cat Village. Mga tao. Ano ang ginagawa niyo dito? Sistema. May catnap ba sa mall? Nandito ako para magnegosyo. Ano ito? Ito ang tinatawag na catnip. Parang alak, halos pareho, pero walang masamang epekto sa katawan. Subukan nating lahat. Asikasuhin nyo ng mabuti ang bisita. Magpapahinga muna ako. Kapag nakapagpahinga na, saka tayo mag-usap tungkol sa negosyo. Sige. Guro. Hindi ka naaayon sa kaugalian ngayon. Alam ko, alam ko. Sige, maglibot muna tayo. Sana yun. Guro. Nararamdaman ko ang hangin dito. Napaka-komportable. Ang mga pusa dito ay mahusay mag-ensayo. Ang enerhiya ay dalisay. Nakakaramdam ng komportable. Ay normal lang. Guro. Sa altar na ito ay huwag kang magsalita. Ang kaluluwa mo ay isang malaking pagpapalakas para sa mga halimaw at may kakayahang magtipon ng enerhiya. Hindi hinati-hati ng mga pusa halimaw ang kaluluwa. Sa halip, sinamba nila ito bilang Diyos. Ayon sa amoy ng piraso ng lupa, dapat silang sumisip-sip nito sa takdang oras. Ang espiritual na enerhiya mula sa mga piraso. Mas mabuti pa siguro na diretsuhin ko na lang at agawin ito. Agawin mo, ano ka ba? Mag-iisip ako ng paraan. Ang mga piraso ng iyong kaluluwa, kailangan talagang mabawi. Pero ang pusa, hindi rin dapat magdusa. Sinaktan na naman ako ni Master. May sistema bang may array ng pag-ipon ng espiritu? Guro. Kahit wala akong piraso ng kaluluwa, ayos lang. Basta't, makakasama kita palagi, masaya na ako. Hindi ko akalain na ang bida ay handang isuko ang piraso ng kaluluwa dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal kong alagad. Sisiguraduhin kong makuha ito para sayo. Nakahanda na ang array ng enerhiya, naghihintay na lang na umakto. Guro. Ayokong masyadong mag-alala siguro, dahil sa akin. Ito naman talaga, ay problema ko lang. Alam ko ang ibig mong sabihin. Hindi mo kailangang mag-alala, hindi ka pabigat. Ginasto ko ito. Ang bagay na ito, nakaisip na ako ng paraan. Kailangan mo lang, magtiwala sa akin. Sige. Magtiwala ako sa iyo, guro. Ang mga pusa'y naglalakbay sa gabi. Pupunta tayo sa araw. Hindi nila tayo mapapansin. Ang talino mo, Master. Hintayin mo ako sa tabi. Hintayin mo ang aking tawag. Agad kang pumunta. Kunin ang piraso ng kaluluwa. Naiintindihan. Sige. Sistema. Ilagay ang array ng enerhiya sa dulo ng daliri ko. Sabay na rin ang ilusyon. Sige. Tapos na ang proseso. Yege. Narito na. Tapos na. Mahalagang bisita, sandali lang. Kung may problema, sa akin na lang ito idaan. May mahalaga akong sasabihin. Gusto kong makipag-usap kay Immortal Chief. Hindi pwede. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Huwag kang mag-alala, Immortal Chief. Hindi ako nandito para manggulo. Tungkol sa Gathering Spirit Array, alam ko na ang lahat. Maraming salamat sa inyong dalawa, Immortal Chiefs. Sa pag-isip sa aming Cat Village. Cat Village, laging malugod na tinatanggap ang pagdating ng dalawang immortal. Dahil alam na ng kapitan ng baryo. Kakausapin ko siya.
Wala namang problema. Huwag kang mag-alala, guro. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Oo. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng immortal. May dala itong demonyong enerhiya, at nakabuo na ng demonyong perlas. Ang lahi ng mga pusa, ang pinakasensitibong lahi. Kahit ako'y matanda na, nararamdaman kong hindi masama ang immortal. Kahit hindi ko alam kung bakit ang immortal ay may kaugnayan sa mundo ng mga demonyo. Ngunit ang puso ni immortal yon ay dalisay. Taos pusong iniisip ang kapakanan ng aming nayon ng pusa. Umaasa kay Xianzang. Ano man ang mangyari, huwag sanang malungkot si Yun Xianzang. Punong nayon, kumusta ang usapan ninyo? Nasaan si Yege? Bakit ikaw lang ang lumabas na nilalang? Ako at si Su Xianzang. Ang saya ng usapan natin. Su Xianzang, may bago kang mga pananaw. Kapag naintindihan mo ito, kusang lalabas ang sagot. Yege. Ayos ka lang ba? Maraming salamat, Kapitan ng Nayon. Paalam na po muna kami. Bagong misyon, sa Zhangjiang. Ang misyon na ito, bakit naka-blur ito? Kumusta? Ang piraso na ito, makinis ba ang pagsasanib? Umalis ka. Ano ang nangyari? Tay nga. Buntot. Anong nangyayari dito? Bakit biglang nagbago? Hayaan mo, tutulungan kita. Marunong ka pang maghilik. Kaluluwa pala ang piraso. Matagal ka na kasing nasa nayon ng mga pusa, kaya nahawa ka na sa ugali nila. Halika, haplasin ang ulo. Haplasin mo naman ako. Tingnan mo. Tumataas na ang buntot mo. Masaya ka rin naman, di ba? Hindi masaya. E di magagalit na ako. Magsabi ka ng totoo. Huwag mong sabihin na. Dahil gusto ko ang mga pusa. Nagkaroon ka ng pagkahumaling na maging pusa. Hindi. Pero, guro, mahilig ka ba sa mga pusa? Kakain na ako. Sa wakas, makakatulog na ako ng maayos. Hindi ko alam kung ano ang misyon ng pamilya Zhang. Ano ibig sabihin nito? Takot. Kailangan ng gabay ng guro. Sistema, lumabas ka. Anong nangyayari dito? Na-detect ang bida. Sa kasalukuyan ay nasaan yung pasang bahay. Ito ay normal na reaksyon ng isang pasang bahay. Sanayin mo na lang ang sarili mo. Matutulog ako sa kabilang kwarto. Hindi pwede. Hindi ko kaya, anak. Isa ka ng ganap na lalaki. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nako, galit ka na. Kung pusa lang sana. Siguro tulog lang talaga. O kaya, hindi na lang ako maghuhubad. Nakahiga na ako. Huwag ka nang magalit. Talagang karapat-dapat na kayamanan ng Pusa Village. Napaka-pusa talaga. Ang lambot ng pakiramdam ng kuting. Matulog. Matulog ka ba talaga? Magandang umaga, guro. Bibili ako ng almusal.
Sa wakas, nagising na siya. Sige. Sige, pumunta ka. Matutulog pa ako. Sa wakas makakatulog na ako. Sige na nga. Panaginipan mo ako. Panaginipan mo ako. Hindi na ako matutulog. Sasama na ako sa'yo. Kain tayo ng almusal. Tingnan mo, handa na ako. Hindi na kita binibiro. Ngayon, kaya ko nang itago ang mga tainga at buntot ko. At saka, dahil sa dalisay na pananampalataya ng Cat Village, ang aking kapangyarihan ay nasa huling yugto na ng Golden Core. Ang galing mo. Pati si Master kaya mong lokohin. Parusa sa'yo mamaya. Isa ulo mo, 5 taon ng pag-aaral ng immortalidad, 3 taon ng simulation. Kabanata 3, kapag may isang salita kang mali, suntok sa'yo. Sige. Nasa kampo ng pamilya Zhang na. Maghapon na tayong naglalakad. Bakit hindi pa rin natin makita ang espesyal na pangyayari? Guro, parang nararamdaman ko ang presensya ng aking mga magulang. Anong nangyayari? Hindi ba sila namatay na para sa bayan? Posible bang ito na ang sistema ang nag-sensor? Espesyal na misyon ba ito? Bakit wala pang lumalabas na notification? Baka naman nagkukunwaring patay. Iniisip ko, may posibilidad ba na may nagligtas sa kanilang dalawa, tapos tinatakot ka? Subukan mong maramdaman kung nasaan sila. Nahanap namin sila. Tingnan natin kung ano ang plano nila. Lumabas kayo. Ama. Ina. Sino ba talaga kayo na nagawa ninyong isang tagapagsanay sa huling yugto ng Golden Core? Tulad ni Suyej, tiyak na hindi mabuti ang kanilang pakay. Jiajiu, ang laki mo na. At malakas na rin. Halika't tingnan ka ng ina mo. Sino ba talaga kayo? Tingnan mo ito. Noong ipinanganak ka, ang iyong ama at ina ay personal na nag-utos. Ginawa ko itong jade pendant para sa iyo. Nang umalis ka sa palasyo, iniwan mo ito. Hindi mo ito dinala. Iningatan ito ng ina mo para sa iyo. Kung gusto mo. Tayo. Peke. Bakit parang tunog metal ito? I-lock muna natin sila. Hindi ko pa rin makita. Ano ba talaga sila? Inirerekomenda namin sa inyo, simpleng bersyon ng salamin ng katotohanan. Isang tingin, lalabas ang tunay na anyo. Grabe! Bronze Beast. Guro. Malapit nang mag-umaga. Bumalik na muna tayo sa kwarto. Sa tingin ko, may kaugnayan ito sa iyong ama at ina, sa trono. May ideya ka ba? Guro. Pakiramdam ko, parang pamilyar ito. Kung di mo maalala, huwag mo nang pilitin. Susubukan kita, ang mga panuto ng soul searching technique. Ano iyon? Maraming salamat sa paalala, Guro. Ina. 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 Lumabas na ang demonyong enerhiya. Si Suyege ba? May nakita ba siya? Kailangan nating putulin agad ang kanilang koneksyon. Putol. Guro. Ang 2 tansong hayop na ito ay mula sa aming kaharian ng Jixiaozuan. Mga tansong hayop para sa ritual. Sila ang mga saksi ng kasaysayan ng kaharian ng Jixiaozuan. Sa aking alaala doon, nakita ko ang aking ama at ina. Ang aking ina. Sa huling sandali. Nanalangin pa rin para sa akin. Naway ang langit, pangalagaan ng aking anak upang lamaking malusog. O Diyos sa itaas, pakiusap, ingatan ang aking anak na makalabas ng buhay mula sa palasyo. Tigil. Alam mo ba ang iyong mga magulang? Ang mahalaga ay mahal ka niya. Nandito ka rin ngayon, patungo sa direksyong inaasahan nila. Sapat na iyon. Huwag kang mag-isip ng iba pa. Prinsipe.
Sa wakas natagpuan na kita. Sige. Kayong dalawa, ano ba talaga ang pakay nyo? Gusto naming makipag-usap sa'yo ng sarilinan. Hindi ako pumapayag, guro. Gusto kong malaman ang katotohanan noong araw na iyon. Pakiusap, guro, tulungan mo ako. Kung ganoon, ikaw na ang bahala, pero konti lang. Huwag kang masasaktan. Sige. Huwag kang mag-alala, guro, may problema. Walang problema. May problema. Hindi pwede, walang problema. Walang problema. Ayos na, walang magiging problema. Anong nangyari? Guro. Ano ang nangyari kanina? Nag-away ba kayo? Guro. Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar para maglibang? Saan mo gustong pumunta? Sa aking bayan. Bakit? Bigla akong naisip umuwi. Naaalala ko ang bahay. Uwi na tayo, uwi na tayo. Anong tunog iyon? Ginawa kong mga jade pendant, ang dalawang bronze beast na ito. Isabit sa baywang, mas madali maglakad ng ganito. Ayos, ayos. Ibalik ang kaharian, ibalik ang kaharian. Ano? Bagong misyon. Sa Zhangjiang, makakasalubong ang ritual na bronze na hayop. Lutasin ang obsesyon ng ritual na bronze na hayop. Gantimpala, tataas ang kapangyarihan ng pangunahing tauhan sa Yuanying. Ayon sa paglalarawan sa nobela, nang makita ng pangunahing tauhan, pagkatapos makita ang bronze na hayop, nakita ng orihinal na may-ari, anong klaseng demonyo ang nangaakit sa aking disipulo. Ikaw. Mabait na disipulo, huwag makinig sa mga kasinungalingan ng demonyo. Makinig ka sa mga sinasabi ng iyong guro. Direktang naakit ang bronze na hayop ng orihinal na may-ari na si Yun Chenji. Pinatay na. Pagkatapos sinimulan ang unang sapilitang pag-angkin kay Suyege. Kung hindi ko gagamitin ang paraan ng orihinal na may-ari, ang misyon na haharapin ko ay hindi lamang ang pagresolba sa sama ng loob ng Bronze Beast. Kailangan ko ring kumbinsihin ang pangunahing lalaki na talikuran ang muling pagtatayo ng kaharian. Pakiramdam ko mas madali kung gagamitin ang paraan ng orihinal na may-ari. Noong panahon ng orihinal na may-ari, siya ay nababalot ng pagnanasa. Teka, nababalot ng pagnanasa, pagkakulong, sapilitang pagkuha. Guro. Masama ba ang pakiramdam mo? Guro. Wala. Mainit lang ako ng kaunti, biglang uminit ang panahon kamakailan. Ang paraan ng orihinal na may-ari, hindi ko naiisipin. Masyadong hinahamon ang aking moralidad, at ang pagiging praktikal nito. Hindi pwede. Naayos mo na ba ang mga gamit? Aalis na tayo, guro. Talaga bang pumayag kayo na pumunta ako? Bakit hindi? Nasa tamang edad ka na, normal lang na gusto mong umuwi, at ang maghangad na maibalik ang kaharian, normal din iyon. Pero, paano ba dapat gawin ito? Sana pag-isipan mo ito ng mabuti. Alam ko. Salamat, guro. Mabait. Ang bida ay talagang maayos ang pag-develop ngayon. Ang mga muscle, ang pakiramdam. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Guro. Yun. Bilisan mo at ayusin ang mga gamit mo. Maghahanda na tayo para umalis. Guro. Galit ba kayo sa akin? Hindi. Huwag mong isipin yan. Salamat, guro, at hindi kayo galit sa akin. Paano kita magagalit? Ikaw ang pinakamabait kong mag-aaral. Pero ayokong maging pinakamabait na alagad lamang. Sige na. Umalis na tayo agad. Guro. Pwede bang isama mo ako sa paglipad ng espada? Hindi. Marunong ka na lumipad ng espada mag-isa. Ikaw na ang umalis. Guro. Natakot ako. Hindi pwede. Aalis na ako. Kita tayo sa kabisera. Guro. Matagal na tayong hindi magkasama. Ano ang gusto niyong orderin, mga ginoo?
Kayong mag-asawa, first time nyo ba dito sa kabisera? Sa Kyoto, honeymoon ba ito? Imo ang alagad ko ngayon. Sakto, pasayahin ko siya. Oo nga. Kakakasal lang namin. Sabi ko, hindi pa ako nakakapunta sa kabisera, kaya dinala ako dito ng asawa ko. Ang kabiserang ito, ay talagang masigla. Hindi ba sa tingin mo? Mahal. Magsalita ka naman, mahal. Kakakasal lang natin. Boss, naalala ko, noong bata pa ako dito, hindi tinatawag na Daksha. Guro, ang cute. Gusto. Dati itong tinatawag na Jake Xiaoshuangguo, nagkaroon ng 2 kudeta. Pinalitan ng pangalan ng bansa sa Daksha. Pakitingnan nyo, sa ilalim ng pamamahala ng bagong hari, ang buhay ng mga tao, lalong gumaganda. Matagal na mula noong huli, na ganito ako kagaan ang pakiramdam. Sandali lang po kayong dalawa, malapit na itong matapos. Ayos lang ako, huwag kayong maniwala, prinsipe, sa matatamis nilang salita. Ang 2 tansong hayop na ito, ay maaaring matapos ang pagbagsak ng kaharian. Ano ang nangyari? Isang bagay na hindi alam ng iba. Bakit hindi? Pumunta tayo sa palasyo para hanapin ang katotohanan. Narito na. Nagdala ako ng ilang pagkain para sa inyo. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Salamat, boss. Maraming salamat. Ang batang emperador na ito, talagang masipag ka. Gabi na, nagbabasa ka pa rin ng mga ulat. Ito si Su Yansheng. Kung tutuusin, siya ay pinsan ko. Maagang pumanaw si Tio. Iniwan siya sa akin, ama at ina. Noong bata pa siya, madalas kaming maglaro ng magkasama. Ang dami ng taon ang lumipas. Lumaki na rin siya bilang isang adulto. Sa paligid niya ay napapalibutan ng gintong enerhiya ng dragon. Ito ang kapalaran ng tunay na anak ng langit. Sino ang nasa likod mo? Para sa mahal na hari, ang nagbibigay ng mga plano at payo, mga tao, halika, wala ng oras, ako na. Basag. Sino kayo? Ipapaliwanag ko mamaya, hindi kami masamang tao. Dalhin mo ito, huwag mong bibitawan kahit anong mangyari. Ako ang target mo. Matagal na akong umalis sa palasyo. Bakit ka nandito pa rin? Syempre dahil alam ko, na ikaw, ay babalik dito. Ang 2 tansong hayop na ito, ikaw ang nag-ayos nito. Ikaw ang nagpagawa sa 2 tansong hayop na ito, na magpanggap bilang aking ama at ina, para akitin akong pumunta rito. Su Yege. Halika, harapin mo ang kamatayan. Kayo, ngayon sila ay nasa pisikal na anyo. Bitawan mo ako. Kiyakyu. Hindi ko inakala na makikita pa natin ulit ang paglaki ni Kiyakyu. Kiyakyu, lumaki ka na. At naging napakahusay. Kaya mo nang protektahan ang sarili mo. Ikinagagalak ito ng iyong ina, kayo. Ang inyong ama. Ang inyong ina. Hindi. Hindi ito maaari, matagal nang nagbuwis ng buhay ang inyong ama at ina para sa bayan. Imposible. Imposible. Noong panahon iyon, ako mismo ang nagdasal sa altar. Nananalangin sa langit na, kapalit ng aking buhay, ay ang kaligtasan at maayos na paglaki ni Kiyakyu. Pagkatapos kong mamatay, ang ating mga kaluluwa, ay sasapi sa tansong hayop ng seremonya, sa kalituhan. Inangkin kami ng misteryosong tao. Binigyan kami ng anyong tao. Kami 2. Sinundan ang bakas ni Chocho. Nahanap si Jiu Jiu. Sayang lang. Nagkamali kami ng landas. Walang oras para makasama si Cho Jiu. Tanungin si Chocho. Tanungin si Chocho kung nahirapan ba siya. Hindi. Hindi ako nahirapan. Mabait sa akin si Master. Siya ay isang napakabait na Master. Malakas si Cho. At napakabait. Maraming salamat, Guro, sa pag-aalaga kay Jiu Jiu. Karapat dapat lang. Dapat lang.
Yege, ikaw rin ay nagsusumikap, napakahusay mo, mabuti naman. Hindi namin kailangang ibalik ang kaharian, patay na ang lahat ng mga kaaway, huwag nang idamay ang iba pa. Sayang lang, napakaikli ng oras, hindi kita nagawang ipagluto ng paborito mong pagkain. Sige na, wala nang oras, hindi ko na makontrol ang misteryosong tao, huwag. Chuchu, chuchu, sup-sup. Ipagkakatiwala na lang kay Guro, ang patuloy na pag-aalaga, sa aming dalawa, baka wala na kaming pagkakataon. Ngayon lang tayo nagkita. Huwag naman, huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat, para protektahan si Yege. Maraming salamat, Guro, sa inyong tulong. Ama, ina, teka. Iiwan nyo na naman ba ako? Tingnan nyo, tingnan. Palem. Guro, nawala ko na naman sila. Mayroon ka sila, ang mga biyayang iniwan. At, ang mga piraso ng kaluluwa, na may kanilang hininga, ay palaging sasamahan ka. Kailangan mo lang hawakan, ang iyong puso. At mararamdaman mo, na kasama mo sila. Guro, iiwan mo rin ba ako balang araw? Kung walang pagbabago sa kwento, siguradong aalis. Binabati kita sa pagtatapos. Sa Zhang Jiaying, nakita ang ritual na tanso. Napawi ang pagkahumaling sa ritual na tanso. Gantimpala, pag-unlad ng bida, tumaas sa Yuanying. Nako! Kidlat ng pagsubok. Bagong misyon. Tulungan ng pangunahing lalaki sa pagbuo ng espiritual na katawan. Nakuha mo agad. 2 piraso ng kaluluwa. Lumakas ang iyong kapangyarihan. Mukhang mag-i-upgrade ka na sa susunod na antas. Mula sa antas ng espiritual na katawan, magkakaroon ng pagsubok ng kidlat, kabuoang 9 na beses. Awit ng gabi. Hintayin ka ni Master na magtagumpay. Master. Master. Hintayin mo ako. Hindi ko akalain na ang kidlat ay magiging ganito katindi. Ang depensibong harang na teknik ay walang silbi. Kidlat ng pagsubok, huwag saktan siguro. Ang mga piraso ng kaluluwa ni Yege ay nakumpleto na sa 7 piraso, kasama ang orihinal niyang kaluluwa. Kulang na lang ang huling piraso. Dapat nasa loob ng katawan ko. Sistema. Walang serbisyo ang sistema. Pakisubukan muli mamaya. Oo nga, palaging mabait ang sistema sa akin. Yun pala, ang dahilan ay, para manatili akong ligtas, sa tabi ng pangunahing lalaki, bilang portable na blood bag. Sistema. Alam kong naririnig mo ako. Ang setting na ito, hulaan ko hindi alam ni Suyegi. Ito ang inyong plan B. Guro. Bilisan, dalhin ang pinsan sa silid, tawagin ang doktor. Guro. Hihintayin ka ng guro na matapos ang iyong pagsasanay. Guro. Guro, nandyan ka ba? Huwag mo nang hanapin. Si Yun Xian ay nasa iyo. Pagkatapos ng iyong pagdaan sa pagsubok, nawala siya. Inutusan ko ang mga tao na hanapin siya ng 3 buwan. Ngunit hindi siya nakita. Walang bakas ni Yun Xian. Pagkatapos ng iyong pagsubok, ang iyong mga ugat ay muling nabuo. Ngayon, hindi ka pa dapat masyadong magpakasigla. Imposible. Nakipag-usap na si Master sa iyo. Niloloko mo lang ako, di ba? Master, nasaan ka? Huwag ka nang maglaro, Master. Master, saan ka ba talaga pumunta? Huwag ka nang maglaro, lumabas ka na. Iniwan ka na ni Yun Chenji. Sa mundong ito, walang nagmamahal sa'yo. Sino? Ilang araw lang nawala. Nakalimutan mo na ako. Bakit buhay ka pa? Dapat, sinabi ko na, ikaw ay ako. Ako ay ikaw. Basta't hindi ka mamatay, hindi rin ako mamamatay. Bakit hindi tayo magkasama? Palakasin muli ang mundo ng mga demonyo. Pagdating ng panahon, kung sino ang gusto mong magmahal sa'yo, siya ang magmamahal sa'yo.
Ano sa tingin mo? Umalis ka. Ang misyon natin ngayon ay pag-turnover ng bahay para makalipat na si Master Yun. May tiwala ba kayo? Oo. Mga master na pusa. Oras na ng merienda. Para sa merienda ngayon, mga tuyong isda, halina kayo. Salamat sa inyo, mga master na pusa. Plano ko, sa harap ng bahay ko, maglaan ng lupa para magtanim ng catnip. Welcome kayong lahat sa bahay ko. Sige. Talagang ang mga pusa ay lunas sa payak na buhay. Bawat isa dito ay may amoy ng sikat ng araw. Ang saya. Gising na ang bida. Kailangan mo nang umuwi. Ayoko. Isa na siyang cultivator sa antas ng Yuan Ying. Kaya na niyang mag-ensayo mag-isa. Aandar na ang sistema ng pagwasak. Huwag ka nang umarte. Alam kong hindi mo kaya. Nauna na akong mamatay. Walang nagtulak sa pangunahing tauhan sa bangin. Walang nakakaalam kung ano ang magiging takbo ng kwento. Kayo. Takot makipagsapalaran. Hindi ba? Sistema. Handa ka bang makipagsapalaran kasama ko? Ipaliwanag ng mabuti, host. Tutulungan ko ang pangunahing tauhan. Kumpletuhin ang huling bahagi ng kaluluwa. Ngunit, ayokong siya'y maging demonyo. Ang kanyang hinaharap. Ako ang bahala. Hintayin ka ng guru mo na magtagumpay. May demonyong aura. Sa wakas natagpuan kita, Yun Chenji. Yege. Yege. Sino ang taong ito? Sabi ng kapitan ng baryo. Noong huli, kasama niya si Ginoong Yun. Dumating sila dito. Ang taong ito, asawa siya ni Ginoong Yun. Noong huli pa, alam ko na iyon. Alam mo, wala kang alam. Ang alam mo lang ay kumain. Ang iba, magkakapatid. May pagkakaiba ba? Gising na. Pupunta ako para ipaalam kay Master Yun Xian. Nakalimutan mo, ngayon ang kasal. Abala si Master Yun Xian. Kasal. Nasaan siya? Dalhin mo ako para makita siya agad. Magpapakasal na siya. Sa hinaharap, magiging tao na siya ng iba. Hindi ko papayagan. Maestro Yun, handa ka na ba? Malapit nang magsimula ang kasal. Ikaw na lang ang kulang. Wala ka. Hindi matutuloy ang kasal. Papunta na ako. Pasensya na sa lahat. Nahuli ako. Dumating ka sa tamang oras, Maestro Yun. Magmadali ka sa altar para sa kasal. Tingnan mo, ano yun sa langit? Nako, nasira ang proteksyon ng nayon. Mag-ingat. Huwag magpanik, titingnan ko. Guro. Magpapakasal na ba si Guro? Ano? Magpapakasal na si Yun Chenji. At hindi ikaw ang lalaking ikakasal. Napakabigat ng demonyong enerhiya. Hindi kumpleto ang kanyang kaluluwa ngayon. Kung tataas pa ang demonyong enerhiya, maaaring maging isang halimaw na nawawala sa katinoan. Ngayong araw, tumutulong lang ako sa ibang mga nilalang. Mag-host ng kasal. Ano ang iniisip mo? Akala mo ba ako ang ikakasal? Niloloko ka na naman niya. Hawak niya ang belo ng nobya. Niloloko mo pa rin ako. Hawak mo naman ang belo ng nobya. Ang tradisyon sa Cat Village, ang tagapagpatibay ng kasal, ang siyang naglalagay ng belo sa nobya. Belo ng kasal. Niloloko lang kita. Hindi ako magpapakasal sa iba. Ang gusto kong pakasalan. Ikaw lang, ha? Ano? Niloloko mo ako. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, bakit noong una, iniwan mo ako? Yege. Ang gusto kong pakasalan. Ikaw lang. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Oo. Pwede bang yakapin kita sandali?
Bilisan mo at humingi ng tawad. Pasensya na po sa lahat. Pasensya na sa abala. Kabataan. Pahalagahan mo ng mabuti ang relasyong ito. Si Master Yun. Malaki ang naitulong niya sa aming nayon. Sana ikaw, huwag mo siyang saktan. Oo. Ako si Suyege. Hinding-hindi ko sasaktan si Master. Tayong dalawa ay kailangang ayusin muli ang harang at tiyaking mas matibay ito kaysa dati. Pasensya, pasensya. Maupo na po kayo, mga kagalang-galang na mga immortal. Ang kasal ni Yang at Wenwen ay hinihintay na lamang ang inyong pamumuno. Tingnan mo. Narito ako para pamunuan ang kasal. Alam ko na ang mali ko, guro. Guro Yung Xian. Ipapakita ko sa iyo ang isang palabas, pagbunot ng baluktot na punong kahoy. Sige. Tara na. Pag umaga, dadalhin kita sa isang lugar. Tara. Umalis na. Guro. Huwag kang gagalaw dito. Anong nangyari? Yun Chenji. Gusto kita. Sana. Pag-isipan mo ng mabuti, bago mo ako sagutin. Ang nararamdaman mo para sa akin, ay pagmamahal ba ng guro at estudyante, o pagmamahal ng magkasintahan? Sa orihinal na libro, ang lugar na ito ay kung saan ang orihinal na bida ay nagkumpisal sa pangunahing lalaki, Yege. Bakit mo ako iniwan? Hindi ba mabuti ang trato sa iyo ng guro? Gusto kita. Gusto mo ba ako? Hindi kailanman. Nakapagdesisyon na. Dahil nagustuhan na kita. Sundin mo ang puso mo. Lumaban ka sa sistema. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi ako nagsisisi. Dahil nakatakda na ang wakas. Kahit papaano, maging masaya ka. Gusto kita. Gusto kong makasama ka. Gusto rin kita. Sobrang gusto. Sobrang gusto. Umuwi na tayo. Kargahin mo ako pauwi. Sige. Pwede kitang yakapin habang buhay. Tingnan mo, ito ang inihanda ko, cat climbing frame. Sa hinaharap, sino man na may mga puting ay pwedeng pumunta dito para maglaro, guro. Napakabuti mo talaga. Pwede ba? Huwag mo na akong tawaging guro, parang ang tunog nito ay medyo makasalanan. Ano ang itatawag mo? Mrs. Mahal. Baby. Pag-isipan mong mabuti. Ano ba ang itatawag mo? Xiaoji. Chen Chen. Maganda ang tawag na Chen Chen. Paano? Pwede. Huwag ka nang magbukas ng screen.
Patuloy ang pagbisita. At ang mabagal na kama na ito, ang mga bola ng balahibo sa ibabaw. Para sa mga kuting na pusa, isang buwan kong sinuklay ang balahibo, bago ko ito nakumpleto. Guro. Pagod ka na ba? Ikaw ang unang nangakit sa akin, ha? Si Chen Chen ang unang bumigay sa pagsubok. Wala akong pakialam. Chen Chen. Huwag na tayong maghiwalay, pwede ba? Tanging kamatayan ang makakapaghiwalay sa atin. Kamatayan ang makakapaghiwalay sa atin. 风中，长夜里，拥抱着残留的暖意。爱之深，不见你。 Sino ba talaga ang dumudungis kanino? Bulok na AI. Guro. Nagtagumpay ako sa aking pagsubok. Sa wakas tayo ay maaaring magkasama magpakailanman. Anong nangyayari? May kumokontrol sa aking katawan. Anong gagawin niya? Huwag. Chen Chen. Hindi ako ito. Chen Chen. Hindi ako. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Yej. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ligtas dito. Sistema. Kung kaya ko, ang sarili ng pangunahing tauhan bago siya maging immortal. Siya ba? Hindi na ba siya mahuhulog sa kasamaan? Pwede naman. Pero, kung babaguhin ang kwento, kailangan mong magbayad ng kapalit. Sige. Tatanggapin ko. Munting kuting. Ang lambot ng balahibo mo, ang sarap hawakan. Tama na. Ang balahibo ko rin, malambot din naman. Sinasabi ko lang ang totoo. May tenga rin ako. Hinawakan mo ako. Tigil na. Ayun, ayun. Parang naging tamad ka nitong huli. Bakit hindi kita nakikitang nag-in sa'yo? Hadlang. May hadlang na. Hadlang. Malapit ka na bang maging immortal? Huwag kang gumalaw. Pakiramdaman ko muna. Pwede mo akong pakiramdaman kahit paano. Huwag kang magulo. Bagong misyon. Tulungan ang bida na maging immortal. Sistema. Dumating na ba ang araw? Punong abala. Kailangan ninyong umalis na. Bukas. Tayo'y magtungo sa pagsubok. Sige. Pagkatapos ng pagsubok, ikakasal na tayo. Oo. Pangako ko sa'yo. Dahil pagkatapos ng huling kidlat, ako'y nawala. Siya'y laging nag-aalala, para magtagumpay ka sa pagsubok, kailangan kitang linlangin ngayon. Patawad. Ang aking kapangyarihan ay umabot na sa punto ng pag-akyat. Sasama ako sa'yo sa pag-akyat. Sa hinaharap, tayo ay maaaring magkasama magpakailanman. Napakaganda. Araw-araw sa hinaharap, hindi tayo maghihiwalay. Tama ba? Oo. Handa ka na ba? Kapag dumating ang pagsubok, nandito ako sa tabi mo para protektahan ka. Oo.
Handa na ako. Simulan ang countdown. 5, 4, 3, 2. Simulan ang pagsasama ng mga piraso ng kaluluwa. Tapos na ba ang kanyang pagsubok? Malapit na. Kaya kailangan nating magmadali. Natapos na ang pagsasama ng mga piraso. Binabati kita sa pagkumpleto. Tulungan ng pangunahing tauhan na maging immortal. Paraan ng sarili. Tapos na ang kidlat. Pakiramdam ko ay may komportabling hangin na bumabalot sa akin. Awit ng gabi. Mabuhay ka ng maayos. Ayoko, mahal kita. Hindi magkalat. Ayoko. Ang sakit. Hindi ko na ulit gagawin ito. Hindi ba ako namatay? Nasaan ito? Bakit kailangan pang gumamit ng tanikala para igapos ako? Wala na rin akong kapangyarihan. Kung walang mangyayaring kakaiba. Sa sarili kong lakas, hindi ako makakatakas. Sistema. Nandyan ka pa ba, tagapagdala? Sa wakas nagising ka na. Anong nangyayari? Natapos na ang kasunduan ng isang host. Ang host ay sarili. Ang kaluluwa ng pangunahing tauhan ay nagkaisa. Hindi na siya demonyo. Pero, pagkatapos mawala ka ng pangunahing tauhan, naging demonyo pa rin siya. Ano? Anong silbi niyo sa akin? Nakita ka ng bida pagkatapos mong mamatay. Nagkaroon siya ng mental breakdown. Naapektuhan ang buong mundo ng nobela, na nagdulot ng pagkawasak. Para masiguro, ang katatagan ng mundo ng nobela, nakipag-usap ako sa pangunahing sistema, para iligtas ka muna, para mapanatili ang bida. Buti na lang pagkatapos mong mamatay, ginamit ng lalaki ang itim na enerhiya, para iligtas ang iyong katawan. Umaasa kami na ikaw, ang makakapagpatatag sa kanya, kung magtatagumpay ka. At hindi masisira ang mundo ng nobela. Ibabalik ka namin sa iyong tahanan. Mga inutil, inihanda ko na ang lahat para sa inyo. Pero binaygo nyo ako. Anong gagawin natin ngayon? Chen. Gising ka na. Oo, gising na. Halika dito. Itong eksena. Parang eksena bago ako mag-time travel. Yung episode kung saan ang babaeng kontrabida ay inalay. Hindi niya kaya akong patayin, di ba? Alam mo pang bumalik ka. Sabihin mo muna sa akin, ano na ang nangyayari ngayon? Masakit. Yun, Chenji. Iniwan mo na naman ako. Hindi. Bitawan mo muna ako. Masakit ang kamay ko. Hindi na ako tatakbo. Pakibitiwan mo muna ako. Suyej. Tinuturuan kita na magpakabuti, para hindi ka mahulog sa kasamaan. Pero ano ginawa mo? Alam mo ba, kung gaano kasakit ang maging makasarili? Patawad, guro, nagkamali ako. Alam mo ba, kung gaano kalaki ang aking determinasyon, kakagawa lang ba ng planong ito? Ang sakit sobra. Mga inutil kayo lahat, nakakainis kayo. Masakit ba ang kamay mo kanina? Hihipan ko para gumaling. Tumigil ka na sa kakadaldal.
Gutom na ako. Magluluto ako para sa'yo. 我用一分钟换进我心中，不会说飞，已失去重任，聚散终有时。 Tanga. Lumabas ang sistema. Ilang taon na akong patay? 20 taon. Hinahawakan niya ang mga iniwan ko, na mga bagay na ito. 20 taon na ang lumipas. Guro. Ginawa ko para sa'yo, ang paborito mong pagkain, na maliit na dilaw na isda. Nagkamali ako, hindi ko dapat ikaw iginapos. At hindi rin kita dapat ginutom, hindi ko rin dapat. Hindi na ako aalis, magkasama tayo magpakailanman, ayos ba? Dalawampung taon ng patay na katawan. Talagang hindi na matibay. Sistema. Ako. Ayoko nang umuwi. Gusto kong makasama si Suyegi. Siyempre pwede. Guro. Kain na. Sigurado ka ba? Simula ngayon tawagin mo na akong guro. Chen Chen. Kain na. Parang may kulang sa ngiti ni Master. Ano kaya iyon? Ano iyon? Napansin mo pa iyon? Ano ka ba? Kung hindi mo sasabihin, ako ay... Sasabihin ko, sasabihin ko. Yeah, Jay. Kakaiba. Kagabi pa siya parang kakaiba. Mukhang may iniisip siya. Nasaan siya? Chen Chen. Anong nangyari? Kalahating araw pa lang, na-miss mo na ako. Mahal kita. Anong meron? May dumi ba sa mukha ko? Maganda lang. Ang galing mong magsalita. Hindi ka talaga magpapatalo, Demon Lord. Mahal ko siya. Kaya kailangan ko siyang paalisin. Doon ang kanyang tahanan. Yegi. Ngayon ang araw. Bakit ang init ng araw ngayon? Hindi ba walang araw sa Demon Realm? Ang lambot ng kumot na ito. Bakit ito gawa sa abaka? Para saan ito? Paano ako nakabalik sa modernong panahon? Hindi ba sinabi ko sa sistema na ayoko nang bumalik? Bumalik na ako. Paano na si Suyegi? Nilamon ng Demon Lord ang lahat ng demonic energy. Yakap-yakap ng Demon Lord ang minamahal. Kasama ang kanyang sariling espada, dumating sila sa lugar kung saan sila nagpanata. Hinalikan ng Demon Lord sa huli, ang unang gamit na ibinigay ng kanyang iniibig. At piniling magpakamatay. Isang puting liwanag ang kumislap sa bangin, naiwan lamang ang dalawang pambihirang sandata, nakatayo ang daga sa gilid ng bangin. Mula ngayon sa mundong ito, wala ng Demon Lord. Sa mundong ito, wala na si Demon Lord Suyegi. Pero nasaan ang mahal kong si Suyegi? Nawala rin ba siya? Sistema, bilisan mo, ibalik mo ako. Saan mo gustong bumalik? Hindi ka ba kakain?
Chen Chen. Lumabas ka na at kumain. 世间不断的轮回，看透喜悦伤害，百转千回，生死永相随。走遍天地归回你。